Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, adlaw sa ato ang inahan sa kanunayng panabang pitsa 18 sa buwan sa Pebrero tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyengkod sa alas 9 karong buntaga sa tong programang Hello Cebu, may buntag Pinoy. Ato sa unahon attorney, ato ang weather update. Yes, partner. Alang sa atong latest weather update niya sa itong linya, ang weather specialist gikan sa Pag-asa Bisaya, Sir Manny John Agbay. May buntag, sir. Yes, may buntag sa sa kanasugintig paminaw. Mo ko na to ang latest weather update para karong adlaw Miyerkules, February 18, 2026. Sa pagkakaroon, wala tayo gimonitor na low pressure area either sa sulod o gawas sa itong Philippine Area of Responsibility, pero kining northeast monsoon o amihan ang mga ko rin nakapekto sa dakong bahin sa Luzon o dinis sa Visayas. Sa laing bahay ng easterlies ang mga po nakapekto karon din sa dito sa Mindanao ug bahin sa tuang nasod. Ug tungod ani og ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok Central Visayas himax na titaw panagsama panuron ngadto na sing dagumon nga kalangitan nga mga tsansa gyapon sa mga isolated mga pag-ulan umikan aning northeast monsoon o amihan. Ug para sa kemtang sa atong hangin ug sa atong karagatan, ang tibok Metro Cebu lakip na ang tibok Central Visayas himax na tita kasarangan ngadto sa kusog nga hangin nga gikan sa mga silangan din ang balod sa tuwang karagatan kasarangan ngadto sa kusog ang mga pagbalod. Do wala tayong issue ang gill warning din sa Sugbo, amo gyapon giabisuhan kato ng mga gagmay sa kinang pandagat nga di ose malamig karong mga panahon na tungod aning baluron nga kadagatan. Dinhi sa Sugbo atong dagat nihunas kini alas 6:22 sa buntag, motaob alas 12:34 karong adto. Temperatura sa Sugbo karong adlaw mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Atong haring adlaw silang ganing alas 6:03 sa buntag, musawop ko niyang alas 5:53 karong hapon. Ug wala ka atong latest gikan diri sa butan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may buntan. Daghang salamat Sir Manny John Agbay ug may buntag yung tanan dinas Pag-asa Mactan. Karon aritas tong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Justice for Kingston, Mother breaks silence. Sa Super Balita, Mama ni Kingston mitingog. Sa The Freeman, fourth link to Lapu-Lapu City, 76.4 billion peso bridge, coastal road. Sa Banat News, nagpalusot og krudo, 13 gisikop na aktuhan sa One Wharf sa Mandawi City. Sa Philippine Daily Inquirer, lawyers wary of shock tactic on Duterte health. Sa The Philippine Star, abstain from stealing public funds, polls told. Sa Manila Bulletin, trimester system still a proposal according to the Department of Education. Ug sa Tempo, Molienedo murder case, couple helper charged. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka mo ipadangat kaninyo ato mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Ma, wala na yung dita, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas tong mga balita karong buntaga, Cebu City Mayor Nestor Archival mitataw nga magpabilin ang syudad sa pagpaningil og market fees ngadto sa mga naninda sa carbon public market. Subay kini sa dugang pang pagpaklaro kabahin sa joint venture agreement sa maong merkado. Ang kasayuran ihato ni Gia Navarro. Mangayo gihapon ang Cebu City Government og bayranan gikan sa mga naninda sa carbon public market sa kasamtangan. Kini ang nimong pasalig ni Mayor Nestor Archival dungan sa pagtataw nga wala pay klarong lagda bahin sa gikabalak ang pagsaka sa market fees ug ubang bayranan sa merkado. Matud sa mayor nga kinanglanon ang Oversight Committee nga mosubay sa nahimong kahimtang sa merkado ubos sa gipatumang joint venture agreement tali sa syudad og Cebu to World Corporation ang developer sa carbon market renovation. Tugon nini subayon na pagbaton sa maong komitiba ug dugang pang detalye sa joint venture atol sa imong closed door executive session sunod buwan. And the other thing is, kinsa may kubrahan? Ang kubrahan ng mga vendors. So it should be stipulated kinsa ning mga tawhana. So that's why pag meeting yun,
Kay bawon naman ko nga na ay nga lang na to opinion, ingon ako nga dili pa ta pwede mangolekta. Kini ang dugang pang pagpaklaro sa mayor human nakigdialogo sa mga carbon market vendors sa miaging semana. Gikatingalahan sa mga manindahay ang lakang sa Cebu to World, din sila matud pa ang nangayo sa market fees sunod buwan. Maong lagway ni Vice Mayor Tomas Osmeña nga sama sa gi-take over sa private developer ang pampublikong merkado aron lang makakwarta ug halos makalimtan na lang ang kahimtang sa mga naninda. Mega White takes over carbon. Cebu City was earning 50 million pesos a year. Okay? So how much is Mega White going to pay Cebu City? 50 million pesos a year. So from even a business standpoint, unsay ganansya? Nakaungong pa karon sa Korte Suprema ang petisyon ni Osmeña bahin sa redevelopment sa carbon public market ug gipaabot ang mamahimong sangputanan base sa desisyon. Samtang napabili ng baruganan ni Archival nga dili niya pasagdan ang mga manindahay kay usaman siya sa mga nisupak sa joint venture kani adto. Basta nakapagod dito sa ordinansa, kung imong basahon nga ang atong kontrata na ay ipasukip atong market code nga revisions. So mautoy akong concerns ang revision because in that revision sa market code na ay increase. Ian Navarro, CCTN News. Sa laing bahin, blessing o turnover sa bagong Upaw Barangay Hall sa Dakbayan sa Mandawi, gipahigayon ang 5 ka andana sa building ano na usay Super Health Center. Ang kasayuran lihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kaganinang buntag ang ribbon cutting ceremony. Isip timaan sa turnover of blessing sa bagong multi-purpose building sa Barangay Upaw sa siyudad sa Mandawi. Ang 5 ka andana nga building naglangkob sa mga opisina sa Barangay Council ug Sangguniang Kabataan, God Vauci, mga conference room, opisina sa Barangay Kapitan, Congressional Satellite Office, opisina sa senior citizens ug persons with disability, e-library, basic services office ug Barangay Public Safety Office. Ang modernong barangay hall mao ang labing una sa syudad nga adunay elevator. Gawas sa mga opisina, ang barangay hall aduna usab super health center nga adunay X-ray laboratory, birthing center, mga consultation room alang sa pasyente, dental services ug usa ka minor operating room. We will try to make it work. A cluster magunin ang Upaw sa 5 ka barangay na Iloo, Cambaro, Umapal o Alang-alang. So malakaw na nila o tricycle na dire para di na makongested dito sa City Health. Ang barangay hall gipunduhan sa nasudong kagamhanan og 80 milyones pesos pinaagi sa paningkamot ni Congresswoman Emery Lola Papuano Dizon. Sa pagkakaroon, konsultasyon pa ang ipahigayon sa health center. Mga yuog tabang ang barangay sa syudad sa Mandawi ug Department of Health alang sa mga ekipo sa Super Health Center aron hingpit nga maka-operate. And we are all looking forward nga ma-accredit sa PhilHealth para ang Barangay Upaw puhon maka-claim siya o reimbursement sa mga services nga gihatag sa Kung nahimo pagaling sa Barangay Upaw, kung ato alam yung priority, kung sa mga servisyo ikinahanglan sa mga komunidad, kaya na ito mahimong masipag o medyo bulan atong budget, kung ato ang yung hatagan ng priority ang atong health facility to ensure na ato ang mga katauhan ana sila sa mga maayong panglawas. Gilauman nga sa sunod nga mga buwan, makompleto na ang Super Health Center. Sa tabangan sa city, yang muna atong sabutan ng barangay kung napa sila enough budget, na sila extra budget, murag magtunga-tunga lang. No, matabang pero as of now murag tabangan sa city. Gitambungan usab ang kalihukan sa mga kadagkuan sa Department of Public Works and Highways ug Department of Health of Region 7. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, mga pahinante sa usa ka tanker vessel nga nag-unload og krudo diha sa Owano Wharf gidakop sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Mandaue City Field Unit. Samtang moabot sa 20.5 milyones ka pesos nga balor sa krudo ug duha ka sakyanan nga gikargahan sa mga krudo gipang sakmit usab.
Kung ngano, atong sayran sa report ni Arnold Bustamante. Moabot kadto sa 13 ka mga tao ang ipangpusasan sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group Mandawi City Field Unit kasagaran kanila pahinanti sa usa ka barko nga nagkargag krudo din gipang diskarga ang mga drum nga puno sa krudo ug gisakay kini sa mga sakinan nga nasa Awano Wharf sa barangay Luok sa sudad sa Mandawi alas 2:15 kanang kadlawon. Lagip sa nasikop ang Chief Engineer sa barko nga gila nga si Katie Carillo Sudario, 42 anyos nga taga-Dakbayan sa Iloilo, samtang gipang dakop usab ang iyang mga kaubanan nga sila nga JR Villena Villesa, 45 anyos, taga Matabungkay, Batangas; Joel Labora Idar, 56 anyos, taga Imos, Cavite; Norman Nipis Garate, 64, taga Clarin, Bohol; Zelson Valin Rosero, 31, taga Sultan Kudarat; Juan Malasa Cruzat, 40, taga Lanao del Norte; Loreto Relampago Rimotigue, 58, taga Marili, Cebu; og Nestle Ayan Kadagday Castro, 43, taga Sultan Kudarat. Apil sa gipang pusasan ang mga truck boy ug driver kami nagkarga sa mga drum nga puno sa krudo nga silang Hilton na Andolana Nunez, 18, taga Barangay Upaw sa sudad sa Mandawi; Kervin Aragis, 21, taga Upaw, Mandawi; Melvin Codis Galvez, 29, mekaniko; Anthony Mendoza Buaron, 30, o Jandre Colon Panes, 39, pulos taga Luok, sudad sa Mandawi. Nasakmi sa CIDG ang 14 ka mga drums nga doon sulod nga krudo ug naing napulo pa ka drum nga walay sulod nga ginakdang pakargahan unta gikan sa tanker vessel. Duha ka sakinan nga mao ang Bungo ug 6-wheeler elf truck nga mobalor ang tanan sa 20.5 milyones ka pesos. Una nga nakadawat og report ang CIDG Mandawi City Field Unit nga dunay mudunggo nga vessel tanker sa Awano Wharf aron maghatod og krudo nga gipangsulod sa drum container aron ibaligya kini sa Sugbo. Bilo sa dayon sila og intelligence monitoring ug verification ug ilang nakumpirmar nga tinuod ang nakuha nga kasayuran. Giplano dayon ang operasyon subay sa kalapasan sa Section 2 Column A in relation to Section 3 Column A sa Batas Pambansa 33 nga giamendar sa Presidential Decree 1865 nga mao ang illegal sale, distribution or possession for sale of petroleum products. Gihimo gilayon ang operasyon sa pagpangulo sa CIDG Mandawi City Field Unit uban sa Regional Special Operations Team Regional Field Unit 7, Mandawi Coast Guard ug Police Station 5 sa Mandawi City Police Office nga resulta sa walang pusod nga pagkasakmit sa mga produktong petrolyo. Gipasabot sa usa sa mga opisyal sa CIDG 7 nga hugot nga gidili sa balaod ang pagtransport, pagbaligya sa mga produktong petrolyo kung kini walay permit ka sa Department of Energy. Gipangayuan matud pa og mga papeles sa mga pahinanti sa barko kung doon na ba sila permit o papeles sa pagdiskarga sa mga krudo apan wala kini makapresentar kaminungdan sa pagkasikop sa mga personalidad ug pagkasakmit sa mga drum sa krudo lakip na ang mga tawo nga mo'y midawat niini. Ang 13 ka mga suspitsado na karon sa kustodiya sa CIDG 7 ug gidakdang pasakaan og kaso ngadto sa korte sa Salaod nga ilang nahimo. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa laing balita, mga batan-on gihagit nga tumanon ang mga saad ug pasalig sa EDSA nga hangtod karon wala pay katumanan. Mga nagkadaiyang kalihukan giandam na alang sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power 1. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gorion. Gihimog-atan ang mga pagtulunan sa kasaysayan unod sa nagaduol nga ika-40 nga anibersaryo sa People Power Revolution. Gani gihulagway nga nagpabiling unfinished revolution ang tinguha sa hingpit nga kausaban din ang papel sa mga batan-on ug sa media maoy yawi sa kagawasan ug hagit sa bag-ong henerasyon. Nakita ni Senador Bam Aquino nga ang EDSA People Power nagpabiling pangindahay sukad pa ni adtong 1986 nga hangtod karon wala pay katumanan ila binabatok sa korupsyon. A lot of the things na pinaglaban hindi pa natin nakamit. So rather than thinking of it as a failed revolution, I'll think about it as an unfinished revolution. Hindi pa siya tapos at kailangan pa siyang tapusin, di ba? And maybe it's the kids who grew up during that time, like many of us, tayo siguro yung tatapos. Baka yung mga magulang natin, hanggang dito lang talaga kaya nila eh. Di ba? They just were able to start it out. Pero yung magtatapos nito, maybe it's really that next generation. Gitataw nga sa panahon sa historical revisionism ug digital misinformation, mahinungdanon ang papel sa media aron magpadayon ang pakigbatok alang sa kaugmaon sa nasod. Gisubli nga ang sentro sa People Power dili lang kabahin sa politika, kundi kabahin sa panagiusa nga angayang ipahinumdum sa media ngadto sa publiko. They were controlling media. Siyempre, wala ka ng source of information. Yung 24 to 48 hours na yon that Radyo Bandido was up was so crucial. Now, yung interesting thing dyan was, yung nagpatakbo ng radio station was Father Reuters Theater Group.
including people like Gabe Mercado and his brother Paulo Mercado. Gabe, yeah. Yeah. So they were, I think, 11 and 12. So mga teenagers, pinagpapatakbo ng radio. Ngunit sa paghandom sa ika-40 nga anibersaryo sa EDSA People Power 1, ipahigayon karong Pebrero 21 ang People Power 40 nga magsilbing pahinumdom nga nagpadayon hangtod karon ang gubat batok sa korupsyon. Kiniingon man sa mga nagkadaiyang kalihukan sa ubang bahin sa Visayas ug Mindanao, paghandom sa makasaysayanong panghitabo sa nasod. Yung mga personalities, di ba? FVR was there. Gringo, Senator Gringo became my colleague. JP also became my colleague later on. They were all there. Pero having witnessed it, pangalawa lang sila dun sa tao during those days of people power. Randy Gorion, CCTN News. Sa atong katapusang balita, asawa nga miangka sa motor sa iyang bana nakalas human madumbol sa nagsunod nila nga series bus sa dihang mikalit lang kinig U-turn dito sa barangay Ilihan sa lungsod sa Tabugon ni adtong Domingo. Nadapa sila sa tambalanan apan gideklara nga dead on arrival ang asawa. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang angka sa usa ka motorsiklo human madumbol sa nagsunod nga series bus alas 10 sa buntag nitong Domingo sa National Highway sa sitio Lamak sa barangay Ilihan, lungsod sa Tabugon, probinsya Sugbo. Ang dead on arrival sa tambalanan mao si family na Isulan, hingkod ang pangidaron nga taga Poroksay sa barangay Kabungahan, sudad sa Danao. Sa investigasyon sa Tabugon Municipal Police Station nga samtang nga nagmaneho sa motorsiklo aga bana sa biktima nga si Jerry Ilustrisimo Isulan, 55 anyos, miyoton kini sa Bogarapit samtang nga nagsunod ang series bus nga gibaragya sa Valyacar Transit nga gibahihi usab ni Ryan Soliano Pantaleon, 33 anyos, taga barangay Managasi, Tabugon, Cebu. Tungod sa kalit kapag U-turn, misaway pa sa paglikay ang series bus, pinagi sa paglubag sa wala sa ihang manobela. Apan tungod sa sitwasyon sa motorsiklo nga nakini sa tunga sa pikas linya, naigugod kini. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang angka sa motorsiklo, lakip na ang driver niini ug nahagba sa sementado nga karsada ug nakaangkon kini dako nga kadaot sa ulo ug lawas. Daling ang gidala ang mga biktima sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa Tabugon dito sa Cebu Provincial Hospital sa Dakbayan sa Bugo. Apan gideklara sa mga doktor ang asawa niini si family nga dead on arrival. Kasamtangan nagkustorya sa Tabugon Police Station ang driver sa series bus o giandaman na kining kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTN News. Mga katong mga balita nga nahipos ng kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug inyo katong nakita ang uban sa atong mga balita kagahapon sa Sayri 47. Unya, tangkod attorney? Tangkod pa man partner, so mo break sa takadiyot niya sa mong pagbalik mga pag-isgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord,
and I will be healed. Save me, and I will be saved. Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu maing buntag Pinoy ug karon sa ato mga pagisgot-hisgot. Ganina imong giingon partner no nga adlaw sa inahan sa kanunay panabang. Yes. Incidentally sad today is Ash Wednesday. Ash Wednesday, Miyerkules Badlis. Karon ang sugod sa nagkuan gud akong anak ron attorney. Feeling niya joker siya today. Ingon siya nga ma for the first time kay sa una mo ingon man siya nga dili siya mag-abstain kay exempted pa mo kuno siya kay minor, which is actually true. I know she's listening to school, but karon unsa nasud siyang nagsigkatawa akong mama kay ingon siya today I will start kana kunong giving up something kuno that's important to me. Kumao ba day? Ay no, day so ako nito ko attorney. Kay niingon man kuno ang pari nga kanang iniglant, give up something that's important to you. Kung unsa man ang imong i-give up, ako una-una gid attorney. Ay, salamat social media, cellphone, food, whatever. I will give up my education kapag sure. Wala na sa listahan Pag sure sa give up. Wala yung appeal lista. Magpapadlis ka day ishi. Oh. But bitaw no mga bata karon nindot kay to observe unsa man gyud ang dapat i-abstain from or i-give up nimo kung magpabadlis ka partner. Ako bisag di ko makapabadlis kanang usay gyud kanang pretend mabisi ka or unsa ba the things that you love. So ako gyud kay for the past I don't know many kapindikada na siguro for 40 days nisunod ko ng tatay ni nanay to give up meat gyud for the entire 40 days. Ila tatay lapas pagani. So it's difficult.
Difficult. Oh, difficult. And for Fridays, there was a time nga I give up also solids. So, liquids are good for Fridays. Di siya lalim, but I think it's worth it, Rasad nga. Bawi-bawi sa atong mga mga kabadlungon, and at the same time kanang parasad sa atong mga sige lang tagpa nga is Ginoo niya, wag gyud gibuhat para sa Ginoo. So kana nya karon curious sad ko, attorney, kay bag-o man natong obispo. I want to know, he's very kanang woke gani. Woke kaayo ni si attorney, very attorney si Archbishop Uy unya kanang kuan kay sa social media ba. So karon curious sad ko unya kaganinang buntag sayo kay sigiyan ni duty ni field. I think nagpabadlist na ni siya unsa kay i-give up ani niya, but siya ang ni-cover sa Ash Wednesday Mass. So atong susihon karon, attorney, kung unsa ang updates ug unsa sad kaha ang unod sa homily sa ato ang bag-ong arsobispo. Niya itong linya karon si Gian Navarro. Gian, maayong buntag. Good morning, Mamalo, Attorney John. Giawhag ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga Katoliko nga makig-uli na nga to sa Ginoo ning panahon sa Kwaresma. Matud di Uy nga kininosab ang higayon aron manghinulsol og mangayo og pasaylo sa Ginoo, ilabi na kadto mga makasasala. Kinananosab nga tiunay ang pagpuasa din gikan gid mismo sa kasing-kasing, inay nga kutob lang sa papanghambog ngadto sa uban among binuhatan. Lakip siyang giawhag ngadto sa publiko mao ang pagsunod sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, nga mao ang puasa sa paggamit sa social media o na digital media fasting. Ilabi na karon nga nagkagrabe na ang mga kahasol nga nasinati sa nasod og napunan pa sa kunsaman nga mga matang sa pagpaglimbong og uban pa nga mga dili may binuhatan nga makita sa social media. Karong buntag mismong si Arsobispo Uy ang nangunay sa pagpabadli sa agtag ngadto sa mga manimbahay ato sa Ash Wednesday Mass sa isang buntag sa Cebu Metropolitan Cathedral. Kininausab ang timailan sa pagsugod na sa panahon sa simbahang Romano Katoliko. Gani ako na nga dugang paglakbit sa iyahang wali, gibutin niya nga digid magmahadlok ang publiko nga makigbalik ngadto sa Ginoo bisan pa man sa kung unsa man ang iyang giatubang nga mga hagi isip usa ka makasasala. Para masulti na nako, quote unquote, ang iyang gingon, nahibalo ang Ginoo sa atong mga kahuyang, nahibalo siya sa atong mga sala, nahibalo siya sa atong mga kapakyasan, apan bisan panini iya pagyapon tang gidasig ayaw mo kahadlok sa pag-uli. Mao na ang pinaka-sentro or pinaka-highlight gikan sa wali ni Archbishop Alberto Uy. Kini na mismo no ang una nga Ash Wednesday Mass diin si mismong si Archbishop Abet ang nangunay sa papagay ni isip bag-o nga Arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Mamalo, Attorney John. Gian, daghan basab ang nanimba kaganina og nagpabadlis? Daghan-daghan sab ang mga nagpabadlis sud sa Cebu Metropolitan Cathedral. Sagol-sagol na siya. Nay mga yano nga mga tao, dunay mga pipila ka mga estudyante nga paingon ang eskwela ug dunay pipila ka mga sama nato nga mga trabahante nga nakahigayon usab sa pagpanimba o pagpabadlis. Una pa sila mupaingon silang tagsa-tagsa ka mga trabaho. Sa iyahang wali, Gian, wa ba siya naghisgot kung unsa sad ang iyang i-give up karong panahon sa Kwaresma? Ginawag niya nga kung although wala kay siya nag-mention kung unsa man ang iyang mahimo nga i-give up, apan kung pagbasihan nato ang mga pagtulunan gikan sa Sipang Romano Katoliko, kinahanglan gid nga i-give up ang mga kalibutan o mga butang nga kung mahimo kinahanglan tinud-anay gyud gikan gid mismo sa kasing-kasing ang gibuhat, ilabi na kung tinud-anay gyud nga naglulsol o nangayo og pasaylo ngadto sa Ginoong Jesucristo. Gian, wa ba siya na-mention sa wa ba niya napikhan sa iyang homily or at least na-mention nalaki pag-mention kung unsay magdapat ba na ba mag-reflect ni mga kurakot nga opisyales sa gobyerno? Although niya mang dimension in general, Attorney John, nga kung mahimo mag-iusag ang tanan sa pag-ampo, ilabi na nga napabilin gihapon ang mga problema nga nasa komunidad, diin nagisagubang gid na sa mga tao
o gitugon niya nga paglakpit nga ana pagyapon sa political crisis ang nasod mao nga giawag niya ang tanan nga magiusad sa pag-ampo ug padayon gyapon sa pagka maigmaton batok sa mga kung unsa man nga mga kahingian sa gobyerno. Attorney John. Daghang salamat Gia Navarro sa imong update kabahin sa Ash Wednesday nga misa kaganinang kadlawon diha sa Cebu Metropolitan Cathedral. Mao kadto ang pipila ka mga highlights sa gipaygay nga misa kaganiya sa Cebu Metropolitan Cathedral. Alang sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, Gia Navarro, CCTN News. Okay. So, partner, mao to. Salamat sa iyang update no. Oo, sa page sad ni Archbishop Abet Uy attorney nag-follow man ko niya sukad na abot na siya dali kaning may sa magbalantay. Iyasang giilano ang 3 essential practices for Lent. Ang yang gibutang prayer, not for display, not for applause, meaning dili para sa leda. But in the quiet of the heart in your inner room. Unya fasting, not just from food, but from anger, bitterness, gossip, pride, laziness, and selfishness. So, kuan ko no kanang dili ni siya sa basic lang nga naandan gay nato nga moy gitudlo kani adto but other things also kay mura ra sa naging mag-unsam ng kada adlaw ka mo simba pero inigawas nimo kanang buutan nato siya post gahapon man siguro nga buutan kay kasud sa simbahan pero ang imong binuhatan inigawas sa simbahan kinahanglan sa kuno aligned murag na mao unya aside na ng duha so kana kunong pagpanghatag dili kuno para matagad ka dili para daygon ka kundi kanang something that is done quietly, humbly, and lovingly kanang almsgiving. And I think kanang this is kuan sad no kanang sa tawagan na critical because naara ba tay ongoing banakop kung kanang manghatag ka. Anti-mendicancy. Pero kanang di man sad na ingon nga kana ra ang way of you to for you to give. There are a lot of ways you can even give not money but food sa mga kuan mga nanginahanglan kana charities, orphanage, mga home for the aged. So kana when Ash Wednesday mao ni ang formal nga mubukas partner no sa ato ang season of Lent. Okay, so arita sa mga isgutanan kagahapon imuha maghisgutan diri sa itong programa partner kadto bitawng official statement sa pamilya particular na sa mama ni Kingston Cheng. Yes. Niya kagahapon sa partner within the day doon na sa inigawas nga balitang update kabahin gyapon sa Cheng Pajarillo case nga gibasura sa Office of the Prosecutor dito sa Mandawi ang katong kaso bitaw against atong 5 ka mga security escorts ni Pajarillo kanini siyang driver atong involved katong gikasuhan og reckless imprudence. So gibasura partner but akong gibasa nganong gibasura dili man day siya based on merits gibasura but gibasura siya on procedural grounds kay sayop or wala kuno jurisdiction ang Office of the Prosecutor or ang korte nga mopahamtang og silot kabahin ni ana kay kung imong tan-awon ang balaod nga ang balaod aning kuan man partner katong ilang pagpractice ang Republic Act 11-91-7 Private Security Services Industry Act ang decision ko no adto man na dapat or it should be the PNP chief nga maoy dunay authority nga mag-impose og penalty under that law ug dili ang ato ang husgado. So mo na nga murag nasayop mo daw mo nakatan-aw sa provision under the law nga when there are violations of that law kinahanglan nga adto ka mo file I believe adto ni sa proper forum. Sa proper forum which is in this case adto sa police. I don't know na Polcom ba or PNP chief but ang gibutang diri PNP chief. So mo na nga this is I suppose this is a dismissal nga without prejudice meaning to say pwede pa nila ma-refile siguro in some other cases but I ambot lang kung magduha-duha na ba ang mga kapulisan nato ila pa ning ipurso kay murag ni simmer down naman ang ang mga emotions. Pero ang mga tao niingon sa luuyas mga bouncer mas may palagi noon ang bouncer nakatilaw pag presuhan pero ang hinungdan aning tanan wa gyud nakatilaw presuhan. Mauna karon wa gyud kay hospital arrest niya dahil bail. Okay ra kaayo nya 72,000. Afford na kaayo siya. So muni mga bouncer in town
nakatog yun dito sa prisuhan kay na-filean man yun silang kaso. But let's see kung unsa say update ani, kung ako sa police ayaw na lang siguro na yun naginuta si Roy kay murag kuan na kay basanga-sanga na kay issue atong focus atong may pa inyo nag filean og whole departure order kay ang mga tao gusto sila nga dili na pa largahon adto sa laing nasod. Kung wa pa nakalarga, mga taod-taod naman tong nakapiyansa. No. Muna kay posible ra ba hindi pilaray pagkuan ron daghan na ron mga wa na diri sa Pilipinas na mga gipang-atubang nga kaso na tay kisa missing sa bungero o wala na diri di na makit-an do na tay only in the Philippines. Do na tay mga senador butlang wala na tunga-tunga. So speaking ana mga senador di ay partner kini silang senador Christopher Lawrence Bongo o Senator Bato de la Rosa, no? Duha man ni sila sa katong siyam or napo ka mga bag-o nga gi-charge or ginganlan sa ICC isip mga co-perpetrators with former President Rodrigo Duterte sa iyang crimes against humanity. Tungod lagi kuno sa ilang involvement atong drug war nga duguon nga diin dunay mga gipampatay nga mga tao. So karon nagsabot-sabot sa nila mga kaubanan diha sa Senado partner kung unsa may maayo kay narabatay provision in our constitution nga why bisan kinsa nga senador ang pwede nimo arestohon while Congress is in session for any crimes whose imposable penalty does not exceed 6 years. So muna karon si Senator Rizal Tiveros murag iya man nagiingon nga iya nang gi-invoke recently in light atong kani sila si Senator Bongo o Senator Bato de la Rosa, and then kuan sad interestingly si Senator Bam Aquino kagahapon nakaani sad siya og medyo batikos or kining nakaani siya gibash ni siya kay all of a sudden murag ni cambio bitaw partner kay murag ni backtrack siya kay murag ang iyang stance aning EJK mas nindot kuno nga diri taralon sa local sa Pilipinas kaysa dito sa laing nasod. Pero gi-explain niya nga ang rason nga nung gusto siya nga diri sa Pilipinas taralon kay para kuno sa benefit sa mga motestigo nga mga witnesses nga mas duol diri kaysa sila'y of course adto didto. Sila mo adto didto kay ilan ba ng bago. Dili pwede Zoom. Dili Zoom. Mao na abot sa Pilipinas pwede ang Zoom meeting actually. Pero I don't know kung ICC pwede. Si Duterte, last time, katong ipa-confirm siya sa iyang personality, kung siya ba yun si Duterte, ni-allow man ito nga Zoom, pero eventually nag-face-to-face. So, I don't know unsay mga proceedings diha sa International Criminal Court. So, muna nga, but we know nga, patestify yun man yun yung mga EJK victims or their families. So muna nga murag mogasto ni ang prosecution panel sila sa Attorney Conte o pagdaan na dito. So I think mao na ang context sa rason nganong si Senador Bam Aquino gusto siya nga naa diri. But of course maniobra lang dayon ang narrative sa uban. Mingon nga unsa man ini gawas naman ang tinuod nga kolor. Kay of course they were expecting partner nga of course kuan gyud all the way nga lunod patay sad si Senator Bam Aquino. Chances are wasad to ni basag lahos igurang ni basas title. So wala siya karon ambot lang partner kung so far wala pa man tay president kay dunay gidakop nga senator no while Senate or Congress in general is in session for any crimes involving an offense nga naay imposable penalty nga more than 6 years. But to me ba ang ako lang niha pagsabot murag ang kana magong na sa tong constitution, it will no longer matter because kuan man gani we're talking about international law. So kung unsay in the same way nga ni agrita sa treaty to enter into international the Hague to enter into the International Criminal Court via that treaty, although ni pull out naman ta during the Duterte administration, no. So murag we relinquish part of our sovereignty baron or we murag waiver na nato nga kana nga provision no dili na namo apply kay nganong ni join man ta nga ng treaty nga nag-ingon nga posible nga madakop ang mga tao nga involved ana. So
in the first place, wa ta ni sugot ato kung ato nga treaty with that specific provision nga pwede itataralon dito. Kay mao gani na nga gidakop kay ang contention nila si Tatay Digong ni Sir Rodel, mao gani na ang gidakop kay in the first place mo lagi to dili naman gud siya within the domestic framework sa mga balaod. Murag dunay higher international component naman, so subject to not just laws that apply to our country but kana sang makaturunganon dili lamang sa Pilipinas kundi sa tibuok kalibutan ka international naman, ibang level na. Ang palasyo sa partner niingon siya nga obligado ang gobyerno sa Pilipinas nga mo cooperate with the Interpol, with the ICC kung ugalin maganing dunay arrest warrant kay implementar batok aning duha ka senador ug lain pato pang mga akusado. Actually tanan man gyud di man kinahanglan gani na i-justify kung buto na unaon kay wa man ta naghimog atong kaugalingong kalibutan nga kita ra gyud magbuot-buot nya di lang ta manumbaling sa uban. Di kay kuan man kuno to kidnapping. State sanctioned kidnapping. Depende. Buhat nila ni former President Duterte sa una sa Marso. Depende na sad na kung asa ka nanukad kung kuan pa ni kung tubig-tubig pa ni, depende asa ka nga side attorney. Mauna siya. Pero na kuan gyud ni gibarugan gyud sa Malacañang pinaagi ni Palace Undersecretary Press Officer Undersecretary Claire Castro nga kung naay warrant of arrest obligado ta mo implementar. Nabuhat naman kuno ni sa una og isunod pod ang balaod sa atong nasod og nakikuan sad siya nakikoordinate sad sa kining Interpol mao to nga napadako no si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Nya muni nga there's no reason nganong kana dili sad mabuhat for a senator kung when a former president nabuhat man sa gani na. Kamo ba ano inyo mangyud nang sigihag padungog-dungugon ang kisa inyo panugdung ka senador si Senador De La Rosa o si Senator Bongo? Oh, sila. Sila partner. Ilang daw wala na may laing senador. Nga na-appeal, no? Nga na-appeal. Sa co-perpetrators. Co-perpetrators. Unya nakadungog ra ba kog interview sa radyo on my way home. Nga ni Attorney Conti na niingon siya nga lahi kuno na ang like what you said, different rules apply when it comes to the ICC because kung ang Pilipinas uso kaayo nga bisag ikaw pa ang pinaka guilty, pinakaunsa pa na din ha. Unya mo ingon lang kag kalit nga ako ning isukat tanan, insulti nako ang mga gibuhat sa tanan. Mo state witness ka. Mag-state witness ka. Dili ko na there is no such thing as state witness kuno didto sa ICC nga. Okay, in exchange sa imong pagtungad sa kamaturan, di na lang kaapilon sa kaso, wa ko na yung ana dito. Isig ka panapo na lang na sila tagsa-tagsa. Damay-damay. Damay-damay, kung kinsa na lang. Haros kamunggay ni. So, kana no, next week, I heard is crucial because mauna ni ang series nga kanang manggawas na ang kato mga kaso, mga detalye, unsay kanang taralo na or kanang dunggo na sa korte, international court ang mga nagkalain-lain nga mga detalye sa maong kaso. Unya, kini kuno for the how many days is that? 1 week? That entire week kuno matud pa ni Conte, I don't know kay pikas man sad siya, is devoted entirely to the former president. Wa pa ni apil ang mga co-perpetrators. So kana adto siguro ta magakitag mga detalye giunsa ni pagkuan during the confirmation of charges. February 23 man siguro to ang gibuta, February 22 or February 23. So mo na ang schedule sa confirmation of charges ato asa ng atngan partner kay that's a major development sa dito sa ICC case kay hangtod karon do na ra bagyo yung mga naglaom nga mabalik gihapon dinhi sa Pilipinas ang kanhi presidente. Okay, then atong tan-awon. Unya, wala naman tayo oras. Balik lang sa taugma. Kasi ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ang pulong kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pamati ka mo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panahon sa mga lubong.
Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin o magbalumo sama sa salampate. Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang ipasabot nini? Kung atong pamalandungan, kining maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang-una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang nga salampati, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarniro usab kita. Kung dili kita makamamubalansi sa atong mga kinaiya, lagbit ka madala kita ngadto sa kalibutan. Unsa man to pagsagyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamaw mo paubos. Mo kini ang unod sa atong panulti. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kani ang pulong nga maghatag og giyak kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Langit mo nga Amahan, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kani. Himuwa nga magbalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami naas sa imong kiliran. Kini tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo'y nagtapos sa tong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar, gatong mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa iyong pagpakig-uban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. Magkita ta ninyo balik ugma sa atong programang Hello Cebu. Mayong buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, mayong buntag.